Sa isang baryo na nakatago sa likod ng mga palayan at bundok, may isang batang halos walang pumapansin. Ang pangalan niya ay Elio, isang payat, tahimik at palaging nakayuko kapag dumadaan sa harap ng mga tao. Anak siya ng isang magsasaka na matagal nang namatay sa aksidente sa bukid at isang inang nakasakit at hindi na halos makatayo sa banig. Dahil dito, madalas siyang tawaging walang silbi ng ibang bata at tinutukso siyang malas ng buong baryo. Pero ang hindi nila alam, may itinatagong lihim si Elio. Simula pagkabata, madalas siyang makarinig ng kakaibang mga tunog sa gabi, isang mahinang sibol ng hissing, parang paghinga ng ahas. Noong una, akala niya ay imahinasyon lang. Pero habang lumalaki siya, lalo itong lumalapit, parang mismong nasa tabi ng kanyang higaan. At sa tuwing naririnig niya iyon, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim, malamig at handang sumalakay. Kahit ganun, may isa lang siyang kaibigan na kailanman hindi siya iniwan, si Pilo. Isa ring anak na mahirap, pero masigla at palabiro. Kapag malungkot si Elio, siya ang nagpapagaan ng loob. Madalas niyang sabihin, "Hayaan mo sila, Elio. Balang araw, mapapatunayan mo rin sa kanila na hindi ka mahina." Sa meta ko, isa kang bayani. Ngumiti lang si Elio, kahit ang totoo ay hindi niya alam kung totoo pa ba ang mga salitang iyon. Dahil sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay may unti-unting gumigising sa loob niya, isang bagay na hindi niya lubos may paliwanag. Minsan, habang sila ni Pilo ay naglalaro sa gilid ng ilog, bigla siyang napahinto. Sa tubig, nakita niya ang refleksyon niya, pero hindi iyon ang mukha ng isang bata. Saglit lang, parang dumulas ang imehe at pinalitan ng mga mata ng ahas na dilaw at malamlam. Napaatras siya, muntik ng madulas. "Elio, ayos ka lang?" tanong ni Pilo, sabay hawak sa braso niya. Napagod lang," sagot niya, kahit nanginginig ang kanyang boses. Simula noon, nagsimula ng lumakas ang mga kakaibang palatandaan. Kapag siya'y galit, hindi niya namamalayan na sumisirit ang dila niya tulad ng dila ng ahas. Kapag gabi, rinig niya ang mahabang pagising sa mismong tenga niya na para bang may bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. At sa mga pagkakataong iyon, parang may sumasabay sa tibok ng puso niya, isang kakaibang lakas na hindi niya alam kung kayang kontrolin. Ngunit dumating ang gabing tuluyang nagbago ang lahat. Araw noon ng pista sa baryo, at habang abala ang lahat sa sayawan at kantahan, may grupo ng mga kabataang kilala sa pagiging salbehe ang biglang nilapitan si Elio. Pinagtawanan siya, hinila ang kanyang damit, at itinulak siya sa gitna ng putikan. Walang pumigil, walang lumapit, kahit isa. Tanging si Pilo lang ang sumubok tulungan siya, pero agad ding naitaboy ng mga mas malalakas. Walang silbi. Anak na malas, sigaw ng isa, sabay hagis ng putik sa kanyang mukha. Sa sobrang sakit at hiya, naramdaman ni Elio ang kakaibang init na umaakyat mula sa kanyang sikmura papunta sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga meta, unti-unting nagdilim hanggang sa makakita siya ng mga aninong gumagalaw, mga hugis na parang kumakawing sa katawan ng mga nananakit sa kanya. Arang may nilalang na gustong lumabas, gustong ipagtanggol siya. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Umiiyak siyang umuwi at sa kanyang pagtulog, muling bumalik ang boses. Mas malinaw na ngayon, malalim, malamig at nanging ibabaw. "Elio, anak ng lupa, panahon na." Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa paanan ng kanyang banig, may nakapulupot na malaking kobra, itim, makintab, at may matang nakatutok sa kanya na parang nakangiti. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makakilos. Hanggang sa dahan-dahan itong gumapang palapit, at sa bawat pulgada ng lapit nito, pakiramdam niya ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso. At bago siya tuluyang mawalan ng ulirat, naramdaman niyang dumulas ang malamig na balat ng ahas sa kanyang dibdib, parang pumapasok mismo sa kanyang katawan. Isang sigaw ang pilit niyang pinigil, pero walang lumabas. Ang huling narinig niya bago siya nawalan ng malay ay ang hissing na mas malinaw pa kaysa deity, at isang pangako. "Gagamitin kita."
Ibibigay ko ang lakas na hindi nila kailanman maaatim. Sama ka sa akin at igadanti natin ang lahat ng sakit. Kinabukasan, nagising siya na tila wala namang nangyari. Pero iba na ang kanyang pakiramdam. Ang kanyang balet, parang may gumagapang na init sa ilalim. Ang kanyang mga meta, minsan nagliliwanag sa dilim. At ang kanyang dila, minsan ay lumalabas ng hindi niya namamalayan, kumikislap na parang sa isang ahas. Nakita siya ni Pilo at nagtanong, "Elio, ayos ka lang ba? Para kang nag-iba." Ngumiti si Elio, ngunit hindi iyon ang ngiti ng isang batang tahimik at mahiyain. May kung ano matalim at nakakatakot sa likod ng kanyang titig. At sa likod ng kanyang isip, rinig niya ang boses na hindi na niya kayang itaboy. Simulan na natin. Gayon, ang tanong, ito ba'y biyaya o sumpa? At sino ang unang tatanggap ng puot ng batang sinaniban ng cobra? Kinabukasan, parang wala lang ang lahat sa baryo. Ang mga bata, balik sa kanilang laro. Ang matatanda, abala sa pagtitinda at pagtatanim. Pero para kay Elio, hindi na siya katulad ng deity. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay may dumadaloy na kakaibang lakas sa kanyang mga ugat. Ang hininga niya ay mas mabigat, at ang mga mata niya ay minsan ay nagliliwanag kapag siya ay nagagalit o natatakot. Ngunit higit sa lahat, nagsimula na siyang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Habang naglalakad siya sa gilid ng palayan, napansin niyang may mga aninong humahakbang sa pagitan ng mga tao. Mahahabang anyo, tila usok na may hugis ng tao, ngunit may mata na pula at gutom. Napatigil siya, nanginginig at muntik ng sumigaw. Pero biglang bumalik si Pilo, hawak ang kanyang balikat. "Elio, anong tinitingnan mo? Wala namang tao riyan." Hindi siya sumagot. Natatakot siyang baka isipin ng lahat na nababaliw na siya, kaya pinili niyang manahimik. Sa mga gabing lumipas, lalong lumakas ang mga pangitain. At dito na rin nagsimulang lumabas ang mga tanong na pilit niyang iniiwasan. Bakit ako? Bakit sa lahat ng bata sa baryo, ako ang sinapian ng cobra? Hanggang isang gabi, habang inaasikaso niya ang kanyang inang may sakit, bigla itong nagsalita ng may halong panghihina at takot. "Elio, may bagay akong hindi kailanman nasabi sa iyo. Ang dugo natin hindi karaniwan." Nanlaki ang kanyang mga mata. "Anong ibig mong sabihin, ina?" Pumikit ang ina, parang hirap na hirap huminga. "Ang ama mo, hindi lang siya basta magsasaka. May pinagmulan siyang lihim na pinapasan natin. Sa kanyang dugo, dumadaloy ang sumpa ng isang sinaunang kasunduan." Bago pa makapagtanong si Elio, biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Isang matandang lalaki, nakasuot ng lumang barong na tila yari sa abaka, ang pumasok. Kilala siya ng lahat sa baryo bilang isang albularyo, si Kaapong. May mga kwento na matagal na siyang naglalakbay sa iba't ibang bayan para labanan ang mga aswang at masasamang nilalang. "Elio, wika ng albularyo, hindi na pwedeng itago ang totoo. Nakita ko na ang mga aninong sumusunod sa iyo, at nararamdaman ko ang presensya ng cobra na pumasok sa katawan mo." Nagulat si Elio at lalo pang naguluhan. "Bakit ako? Ano bang kasalanan ko?" Umiling si Kaapong. "Hindi ikaw ang may kasalanan, pero ang dugo ng iyong ama at ang kasunduan ng kanyang lahi ang nagbukas ng daan. Matagal nang tinutugis ng isang makapangyarihang aswang ang pamilya niyo. Siya ang dahilan kung bakit nasawi ang iyong ama sa bukid. Hindi aksidente iyon. Isang plano." Dito na halos mabasag ang puso ni Elio. Matagal na niyang inisip na simpleng pagkakamali lang ang nangyari sa ama niya. Nahulog sa pilapil at nalunod. Pero ngayon, iba ang kwento. Aswang, ibig sabihin pinatay nila si Tay. Tahimik lang na tumango ang albularyo. At dito niya inilabas ang isang bagay na nakabalot sa pulang tela. Dahan-dahan niya itong binuksan, at sa loob ay isang maliit na mutya. Makinang na parang hiyas, ngunit kulay itim na may bahid berde. Ito ang iniwan ng iyong ama bago siya namatay. Isang mutya na kaya lang gumising kung ang tamang tagapagmana ang hahawak. At sa oras na nakita-kita, alam kong ikaw na iyon. Dumampi ang mutya sa palad ni Elio,
at agad siyang nakaramdam ng kakaibang init. Ang kanyang mga mata ay kumislap, at saglit na lumabas ang dila niyang parang sa ahas. Mabilis niya itong tinakpan, takot na baka makita ni Pilo na nakasilip sa pintuan. Hindi ko gusto, to. Bulong niya, nanginginig. Hindi ako bayani. Hindi ako mandirigma. Gusto ko lang na normal na buhay. Ngunit ngumiti si Kaapong na may halong lungkot. Hindi ka na ordinaryo, Elio, at kahit anong iwas mo, hahanapin ka ng dilim. Mas mabuti nang ikaw ang lumaban kaysa ikaw ang kainin. Dito na nagsimula ang mga araw ng pag-aalangan. Sa isang banda, nararamdaman ni Elio ang lumalakas na kapangyarihan sa kanyang loob. Nakakakita siya ng mga nilalang sa paligid, mga multo, mga aninong nagtatago sa mga puno, at minsan pa ay mga mata ng aswang na nakasilip mula sa malayo. Sa kabilang banda, pilit niyang isinasantabi ang lahat. Kapag kasama niya si Pilo, pinapakita niyang normal lang siya. Inipilit niyang tumawa sa mga biro. Inipilit niyang magmukhang walang kakaiba. Pero ang totoo, gabi-gabi, naroon ang kobra sa kanyang mga panaginip. Naririnig niya ang tinig na paulit-ulit. Hindi ka makakatakas. Ang katawan mo ay katawan ko. Ang lakas mo ay lakas ko. At balang araw, kikilalanin mo ang tunay mong kapalaran. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalaki ang puwang sa pagitan niya at ng mga tao sa baryo. May mga nakakapansin na kakaiba na ang kanyang titig. Ang iba, nagsasabing baka nasapian na nga siya ng demonyo. At may ilan, nagsimula ng iwasan siya. Hanggang isang gabi, nagpakita si Kaapong muli. Bitbit niya ang mutya at pinilit niyang ipahawak kay Elio. Kung ayaw mong tuluyang lamunin ng kobra, kailangan mong matutong kontrolin ang kapangyarihan. May paraan para magamit mo ito laban sa kaaway. Pero kailangan ng matinding tapang at sakripisyo. Tumanggi sa Elio. Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung kaya kong pumatay. Ngumiti lang ang albularyo. Hindi mo pa alam, bata. Pero darating ang gabi na wala kang pagpipilian. At parang hudyat ng tadhana, biglang may malakas na pag-uga sa lupa. Ang mga aso sa baryo, nagsiunggol. Ang hangin, lumamig. At mula sa malayo, may narinig silang halakhak, malalim, malupit, at tila ng asar. Tumayo si Kaapong, nanlilisik ang mga mata. Dumating na siya. Si Elio, nanginginig, hawak ang mutya na kusa ng kumikislap sa kanyang palad. At doon niya naramdaman ang malamig na kamay ng kanyang kapalaran. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Elio. Nakahiga siya sa tabi ng kanyang inang mahina na ang paghinga, habang sa labas ng kanilang kubo ay tila may mga matang nakamasid. Ang mutya na ibinigay ni Kaapong ay nakabalot pa rin sa tela, nakatago sa ilalim ng kanyang banig. Gusto niya itong itapon, itokwil, kalimutan ang lahat. Pero sa tuwing isasara niya ang kanyang mga meta, naririnig niya ang bulong ng kobra, paulit-ulit, parang walang katapusan. Hindi ka makakatakas. Ang dugo mo ay dugo ng isang mandirigma. At ang sakit mo, gagawin kong sandaita. Napakagat siya ng labi at pinigilan ang kanyang pag-iyak. Pero hindi niya napigilan ang pag-alala. Ang araw na nawala ang kanyang ama. Noon pa man, alam niyang may kakaiba. Hindi normal ang pagkamatay nito, kahit anong paliwanag pa ang ibigay ng mga matatanda. Ngayon, malinaw na, inatay ito ng aswang. Inagkaitan siya ng isang ama, ng pamilya, ng katahimikan. Pero kasabay ng galit, naroon din ang takot. Kaya ko ba talagang lumaban? O magiging halimaw lang ako, tulad ng sinasabi nila? Kinabukasan, sinubukan niyang magmukhang normal. Nagtrabaho siya sa bukid, tumulong sa kanyang ina, at nakipaglaro kay Pilo. Pero kahit anong pilit niyang ngumiti, ramdam ni Pilo na may mabigat na dinadala ang kaibigan. Elio, bulong nito, kung may problema ka, sabihin mo lang. Hindi kita iiwan. Sandaling tumigil si Elio at napatingin sa mga mata ng kanyang kaibigan. Gusto niyang magsalita, ilabas ang lahat, isiwalat ang lihim ng kobra at ng mutya. Pero naisip niya, paano kung iwasan niya rin ako? Paano kung siya man ay matakot at tumalikod?
At doon niya naramdaman muli ang bigat ng pag-iisa. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting lumalakas ang presensya ng dilim sa baryo. Nagsimula ang mga aso na tumahol ng walang dahilan. May mga manok na nagkakagulo at mga bata na biglang nakakasakit. May ilan pang nagsasabing may nakitang anino na gumagapang sa gilid ng ilog, mahaba, mga bigat, at tila naglalaway. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa kanyang ina, biglang nagdilim ang kanilang lampara, kahit may langis pa. At sa bintana, may dalawang matang kumikislap na pula, nakatitig mismo sa kanya. Tumayo ang kanyang balahibo, at halos mabitawan niya ang mutya. Elio, isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa ang umusal. Hindi mo ako matatakasan. Ang pamilya mo'y utang na kailangang bayaran. At ikaw ang kabayaran. Napaatras siya, nanginginig pero wala siyang masabi. Tila napako siya sa kinatatayuan. Nang saglit siyang pumikit at nagdasal, biglang nawala ang mga mata. Ngunit iniwan nito ang matinding lamig na bumalot sa kanyang dibdib. Kinabukasan, nagbalik si Kaapong. Nakita niya ang takot sa mukha ni Elio at ang panghihina ng kanyang ina. Hindi na ligtas ang inyong tahanan, wika niya. Kailangan mong matuto bago sila bumalik. Pero tumanggi si Elio. Hindi ko kayang maging halimaw. Baka ako pa ang makasakit sa mga tao rito. Sumagot si Kaapong na may lalim sa tinig. May pagkakaiba ang halimaw sa mandirigma, Elio. Ang halimaw, ginagamit ang lakas para manira. Ang mandirigma, ginagamit ang lakas para ipagtanggol ang mahal niya. Sa unang pagkakataon, hindi agad nakasagot si Elio. Lumipas ang ilang araw at doon na nagsimulang dumami ang mga kakaibang pangyayari. May mga alagang hayop na biglang naglalaho. May batang nakita sa gilid ng gubat, nanginginig at nagsasabing may itim na anino raw na humahabol sa kanya. At isang gabi, mismong si Pilo ang muntik nang mahulog sa ilog dahil may malamig na kamay na humila sa kanyang paa. Mabilis na sumugod si Elio at nahila ang kaibigan pabalik. Ngunit nang makita niya ang tubig, saglit niyang nasilayan ang isang nilalang na may balet na parang isda, mata na mapupula, at ngipin na matutulis, isang syokoy. Tumingin ito sa kanya at naglabas ng isang ngisi bago tuluyang lumubog. Anong-ano yon? Sigaw ni Pilo, nanginginig. Hindi siya nakasagot. Pero alam niyang isa na itong babala. Kinagabihan, muling dumating si Kaapong, dala ang mutya at ilang halamang gamot. Inilit niyang ipaliwanag. Ang syokoy ay mga alagad ng aswang. Hindi sila ang tunay na banta. Sila ang ipinapadala para subukin ka. Kapag hindi ka tumayo ngayon, mas marami pa ang masasaktan. Hinawakan niya ang mutya at inilapit kay Elio. Ito ang susi. Ngunit hindi ako makakapilit. Kailangan mong magdesisyon. Handa ka bang tanggapin ang kapalaran mo? O patuloy kang tatakbo hanggang lamunin ka ng dilim? Natulala si Elio. Ang mutya ay kumikislap, parang may buhay, habang pinagmamasdan niya ito. Sa isip niya, naglalaban ang dalawang tinig, ang boses ng kanyang ama na tila umaapela sa kanya mula sa alaala, at ang bulong ng kobra na gustong lumamon ng kanyang kalooban. Kung tatanggapin ko ito, baka tuluyang mawala ang pagkatao ko. Pero kung tatanggi ako, paano ko ipagtatanggol si ina? Paano ko ililigtas si Pilo? Dumampi ang luha sa kanyang mata. Pakiramdam niya, nilalaro siya ng kapalaran. Inagkaitan na siya noon, at ngayon, muli siyang tinutulak sa gilid ng bangin. Sa huli, hindi niya pa rin kayang sumagot. Kinuha niya ang mutya, pero hindi niya ito tinanggap ng buong puso. Nakatitig siya rito, nanginginig habang ramdam ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. At sa labas ng kanilang tahanan, may mga aninong muling gumagapang sa dilim, nag-aabang, naghihintay ng kanyang desisyon. Kapag hindi ka tumayo, bata, bulong ni Kaapong, hindi na lang buhay mo ang mawawala, kundi ang lahat ng mahal mo. At doon, sa gitna ng kanyang pagkalito at sakit, narinig niya muli ang halakhak mula sa malayo, malamig, malupit at walang awa. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi bumabalik ang katahimikan sa baryo.
mas lalo pang lumakas ang presensya ng dilim. Sa bawat gabi, tila may mga matang nakamasid sa bawat tahanan. Ang mga aso, halos mapatid ang kanilang mga lig sa kaiyak at kahol. Ang mga manok, nagsisimulang mamatay ng walang dahilan. May ilang magsasakang nagkukwento na sa gitna ng palayan, bigla na lamang silang nakarinig na mahahabang hissing, kasabay na malamig na hangin na parang dumadaan sa buto nila. Elio, sa kabila ng lahat, pilit na nagtatago na kanyang nararamdaman. Kapag kasama si Pilo, sinusubukan niyang ngumiti, magpanggap na parang wala siyang dinadala. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ng takot at galit ang unti-unting bumubuo. Sa bawat gabing dumadaan, lalong lumilinaw ang boses ng kobra sa kanyang isipan. Wala kang pagtakas, Elio. Mas mabilis silang lalapit, at kung hindi ka tatayo, sila ang uubos sa lahat ng mahal mo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na takot siya, na ayaw niyang maging kasangkapan ng isang halimaw. Pero tuwing nakikita niya ang kanyang inang halos hindi na makatayo at si Pilo na pilit na pinoprotektahan siya kahit mahina, hindi niya magawa. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatang tumakbo. Isang hapon, magkasamang naglakad sina Elio at Pilo sa gilid ng gubat. Tahimik lang si Elio, hawak-hawak ang mutya sa kanyang bulsa. Napansin ni Pilo ang kanyang bigat at nagsalita. Elio, alam kong may tinatago ka. Hindi mo kailangang sabihin lahat, pero sana huwag mo akong itaboy. Kung may mangyayari, haharapin natin ng sabay. Sandali siyang napatingin sa kaibigan. Gusto niya magsabi ng totoo, pero natakot siyang baka hindi niya kayanin kapag nakita ni Pilo ang kabuuan ng kanyang kapalaran. Kaya tanging mahina niyang sagot ang lumabas. Pilo, sana huwag mo akong kamuhian kapag dumating ang oras. Hindi na nagtanong si Pilo. Pero mahigpit siyang tumango, tanda ng kanyang paninindigan. Kinagabihan, muling dumating si Kaapong. Bit-bit niya ang mga dahon at ugat na ginawang pantaboy sa masasamang espiritu. Palalakasin ko ang paligid ng bahay ninyo, wika niya. Pero tandaan, hindi ito magtatagal. Kung lumapit na ang kaawe, hindi ito mapipigil ng dahon o usok. Kaapong, tanong ni Elio, ano ba talaga ang kalaban natin? Matagal na tumahimik ang matanda bago sumagot. Hindi basta aswang ang haharapin mo, bata. Isa siyang datu ng dilim. Siya ang pinagmumulan ng gutom ng mga alagad na gumagalang ngayon. At may utang siya sa dugo ng iyong pamilya. Ang pagkamatay ng iyong ama, iyon ang simula lang. Parang muling bumasag sa dibdib ni Elio ang bigat ng nakaraan. Parang sugat na muling binuksan. Kung totoo ang lahat ng ito, paano ako lalaban sa isang nilalang na mas makapangyarihan pa sa lahat? Habang nakikipaglaban siya sa kanyang isipan, biglang may kakaibang nangyari. Ang hangin sa loob ng bahay ay lumamig at ang apoy ng lampara ay halos mamatay. Sa sulok ng silid, may kumikislap na pulang anino, tila isang nilalang na nakatago sa usok. Malalalim na boses ang nagbubulong. Ang oras mo'y malapit na. Ihanda mo ang sarili, bata. Agad na kinuha ni Kaapong ang mutya at inilapit kay Elio. Kumikislap ito, mas maliwanag pa kaysa dati, at ang anino ay biglang nawala. Pero bago ito tuluyang naglaho, narinig nila ang halakhak, malalim, mabigat, at punong-puno ng pangungutya. Napatulala si Elio. Ang buong katawan niya ay nanginginig. Hindi ko kaya. Bulong niya, halos hindi marinig. Paano kung maging halimaw lang ako? Lumapit si Kaapong at hinawakan ang kanyang balikat. Ang takot ay likas sa bawat mandirigma. Ang tanong, Elio, handa ka bang gumamit ng takot para lumaban? O hahayaang lamunin ka nito? Hindi siya nakasagot. Sumunod na gabi, mas naging malupit ang mga pangyayari. Ang ilang bahay sa baryo ay nadiskobring basag ang mga bubong at may mga bakas ng kuko sa dingding. Ang mga hayop, unti-unti nang naubos. At isang matandang babae ang nakita sa gitna ng palayan. Walang malay, nanginginig at paulit-ulit lang na sinasabi. Mga meta, pula, mga meta. Lalong lumalim ang takot ng mga tao. May ilan nang nagsasabing baka sumpa nga si Elio. Sa tuwing nadadaanan siya,
Napapansin niyang ang ilan ay umiwas ng tingin habang ang iba ay nagbubulong-bulong. Ang pakiramdam niya ay unti-unti na siyang tinatalikuran ng mismong komunidad na minsan na rin siyang tinanggihan. Doon na pumasok ang matinding kirot. Kung peti sila ay bumaling laban sa akin, bakit ko pa sila ipagtatanggol? Ngunit tuwing naiisip niya ang kanyang ina at si Pilo, muling bumabalik ang apoy sa kanyang dibdib. Isang hating gabi, habang nagbabante sa labas ng kanilang bahay, narinig nila ni Pilo ang mga yabag. Mula sa gubat, may unti-unting lumalabas na mga nilalang, mahahabang anino na nakayuko, ngunit may mga mata na kumikislap na pula. Hindi sila tao, ngunit hindi rin hayop, mga alagad ng datu ng dilim. Hinawakan ni Pilo ang braso na Elio. Narito na sila, bulong niya, nanginginig. Itinaas ni Kaapong ang isang baston na may nakapulupot na mga dahon at sinindihan ang isang insenso. Hindi pa ito ang oras ng labanan. Mga pauna lang sila. Ngunit kung hindi ka tatayo, Elio, hindi ka abutin ng bukas. Kumakabog ang dibdib na Elio. Nakahawak ang kanyang kamay sa bulsa kung saan nakatago ang mutya. Ramdam niya ang init nito. Parang pinipilit siyang hilahin palabas. Ito na ba? Kailangan ko na bang sumuko sa kapangyarihan ng Cobra? Pero kasabay ng init ay ang bigat ng kanyang mga alaala, ang pangungutya, ang pag-iisa, ang pagkawala ng ama. Lahat iyon ay bumabalik, parang tinutulak siya sa gilid ng bangin. Sa malayo, narinig na naman nila ang halakhak. Mas malakas, mas malapit. At sa bawat paghinga ni Elio, pakiramdam niya ay mas bumibigat ang hangin. Hindi pa dumadating ang huling laban, pero ang dilim ay unti-unti nang lumalamon sa kanilang mundo. At sa gitna ng lahat, si Elio, isang batang puno ng takot at galit, ay kailangang magdesisyon kung siya ay magiging mandirigma o halimaw. Mabigat ang hangin ng gabing iyon. Habang nakatanaw si Elio sa mga aninong unti-unting lumalapit mula sa gubat, ramdam niya ang panginginig ng lupa at ang malamig na hampas ng hangin na parang yumayakap sa kanyang dibdib. Nasa tabi niya si Pilo, nanlilisik ang mga mata sa takot, ngunit pilit pa ring matapang na nakahawak sa kanyang braso. Hindi ko alam kung kaya natin to. Bulong ni Pilo, halos pabulong lamang, na para bang takot na baka marinig ng mga nilalang na papalapit. Ni ako man, hindi ko alam, sagot ni Elio, at sa kanyang bulsa, nararamdaman niyang muli ang matinding init ng mutya. Parang humihinga ito, parang buhay. Habang lumalapit ang mga nilalang, bigla silang napahinto, parang may pumipigil. At mula sa gitna nila, may isang mas malaking anino na umangat. Hindi ito lubos na makita, ngunit ang mga mata nito ay kulay ginto, hindi pula. At ang halakhak nito ay mas malalim, mas malamig, at mas matalim kaysa sa narinig niya noon. Elio, bumulong ang anino. Anak ng dugo ng sumpa, hindi mo ba alam? Hindi mo dapat kalabanin ang dilim. Bahagi ka nito. Nanginginig sa Elio. Gusto niyang sigawan ang nilalang, ngunit napako ang kanyang dila. Tila ang mismong katawan niya ay kinikiliti ng katotohanang hindi pa niya lubos na unawaan. Bahagi ako ng dilim? Bago pa siya makapagtanong, mabilis na sumugod si Kaapong at tinabig sila palayo. Inilabas na matanda ang baston niyang may nakapulupot na mga halamang nakasindi at tinawag ang mga dasal na matagal nang ginagamit laban sa masamang nilalang. Sandali, umatras ang mga anino. Ngunit hindi tuluyang nawala ang ginto ang mata ng leader ng mga ito. Nakatitig pa rin kay Elio, nakangisi. Kinabukasan, buong baryo ang usapan tungkol sa nangyari. May mga bahay na nilusob ng mga alagad ng dilim. May mga hayop na nawala, at 2 bata ang hindi na nakita pa mula ng gabi. Ang mga tao ay nagsimulang tumingin kay Elio na may halong takot at pagdududa. May ilan ng bulong. Baka siya ang dahilan kung bakit tayo ginugulo. Simula nang dumating ang sumpa sa kanya, wala nang katahimikan ang baryo. Ramdam niya ang bigat ng kanilang mga tingin. Pakiramdam niya, muli siyang tinatalikuran ng mundong minsan na rin siyang iniwan. Sa kanyang paglalakad pa uwi, biglang nagsalita si Pilo, hindi nakatingin sa kanya. Elio, kung tutuong ang bahagi ka ng dilim,
Ano ang mangyayari sa atin? Napatigil sa Elio. Ano ibig mong sabihin? Umiling si Pilo, pilit nang ngumiti. Wala, tanong lang. Pero ramdam ni Elio ang lamig sa tinig ng kaibigan. At doon, sa kaibuturan ng kanyang puso, sumibol ang duda. Totoo ba nakasama ko pa rin si Pilo? Unti-unti na rin siyang bumibitaw. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang tulog ang kanyang ina. Ngunit may iniwang piraso ng tela si Kaapong sa mesa, isang lumang sulat na halatang minadaling isulat. Binuksan niya ito, at nang mabasa, lalo siyang nanginig. Elio, hindi mo pa alam ang lahat. Ang dugo ng iyong ama ay hindi lang basta sumpa, isa itong kasunduan. May kapalit ang lakas na ipapamana sa iyo. At kapag hindi mo natutunan ang buong katotohanan, baka ikaw mismo ang maging dahilan ng pagbagsak ng baryo. Hawak-hawak ang sulat, parang gumuho ang mundo na Elio. Ang lahat ng iniwasan niyang paniwalaan, gayon ay unti-unti nang nagiging malinaw. Ngunit kasabay nito, lalong lumalabo kung sino nga ba talaga siya. Kinagabihan, sa kanyang panaginip, muli siyang hinarap ng kobra. Ngunit ngayon, hindi ito basta bulong. Nakita niya ito ng malinaw, isang dambuhalang kobra, nakapulupot sa isang trono ng itim na bato, at sa paligid nito'y mga kalansay ng taong hindi na nakilala. Anak, bulong ng kobra, huwag mong hayaan na linlangin ka ng mga taong iyon. Ang totoo, hindi ka nila kailanman tatanggapin. Ang tanging lugar mo ay sa akin. Ako ang magbibigay ng lakas na hihiganti para sa lahat ng sakit na tinikman mo. Napaatras sa Elio, nanginginig. Ngunit bago siya makatakbo, mula sa likod niya, may isang boses na sumingit, hindi boses ng kobra, kundi pamilyar. Elio, huwag kang makikinig. Napalingon siya, at sa kanyang gulat, nakita niya si Pilo, nakashoot ng liwanag, arang aninong gawa sa liwanag ng buwan. Ngunit ang mukha nito ay puno ng lungkot. Pilo, anong ginagawa mo rito? Ngunit hindi na nakasagot si Pilo. Bigla siyang natabunan ng usok at nagising si Elio na pawis, habol ang hininga. Sa tabi niya, natutulog pa rin ang kanyang kaibigan. Ngunit hindi niya maiwasang magduda. Ano ang ibig sabihin ng nakita ko? Ano ang hindi sinasabi ni Pilo? Muling lumipas ang mga araw. Ngunit lalong dumami ang kakaibang pangyayari. May mga balitang galing sa karatig baryo na may mga bangkay na natagpuan, tuyot ang dugo, at ang ilan ay halos hindi na makilala. At isang gabi, nang magpatrolya si Kaapong, hindi na ito nakabalik. Ang kanyang baston ay natagpuan na lamang sa gilid ng gubat, nabasag, at nababalutan ng tuyong dugo. Ang pagkawala ni Kaapong ang tuluyang nagpasiklab ng takot sa buong baryo. Ang mga tao ay nagtipon at nagpasya. Kailangan na nilang paalisin si Elio. Simula nang sumama siya sa atin, nagsimula ang lahat ng ito. Kung hindi siya aalis, lahat tayo'y mapapahamak. Narinig ni Elio ang mga salitang iyon habang nakatago sa dilim. Parang mga palaso na tumatama sa kanyang dibdib. Ang mga taong minsan na niyang sinubukang protektahan, gayon ay handa na siyang itaboy. Ngunit sa halip na galit, ang naramdaman niya ay mas malalim na kirot. At kasabay nito, naramdaman niyang lalong umiinit ang mutya sa kanyang bulsa, parang may sinisigaw, parang may hinihingi. At sa likod ng kanyang isipan, bumalik ang tinig ng kobra. Ngayon mo na nakikita, Elio, hindi ka kailanman magiging kanila. Ang tanging tahanan mo ay sa akin. Tanggapin mo ako at sisimulan na nating. Ngunit kasabay ng bulong na iyon, muling bumalik sa alaala niya ang tanong ni Pilo, ang lungkot sa kanyang mga meta, at ang liwanag na nakita niya sa panaginip. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Sino ang tunay na nagtatago ng lihim? At kung si Pilo man ay may tinatago, ito ba'y para sa kanya o laban sa kanya? Habang lumalalim ang gabi at lumalakas ang halakhak mula sa dilim, isang bagay lang ang malinaw, ang oras ng pagpili ay papalapit. At kung mali ang kanyang desisyon, baka hindi lang siya ang mawala, kundi ang buong baryo. Mula sa pagkawala ni Kaapong, parang tuluyan nang nabiyak ang katahimikan ng baryo. Ang mga tao ay hindi na makalabas kapag dapi-dapon,
at ang mga pintuan ay mahigpit na nakakandado tuwing hating gabi. Ngunit kahit anong pagtatago nila, hindi nila mapigilan ang paglapit ng dilim. At ngayong gabi, narito na ang oras ng pagtutuos. Nasa gitna ng plaza si Elio, hawak ang mutya na tila ba nagliliyab sa kanyang palad. Ang hangin ay mabigat, parang nagdadala ng unos. Sa paligid, nakatayo ang ilang matatapang paring magsasaka at mga binata, dala ang kanilang itok at sibat. Ngunit ramdam nilang lahat, hindi sapat ang kanilang mga sandeta para sa kalaban na paparating. Mula sa gubat, isang malakas na alingaungaw ang puminit sa katahimikan. Harang halakhak na umaalingaungaw sa kaluluwa. Unti-unting sumulpot ang mga anino, mas marami kaysa dati, mas mabangis, mas gutom. At sa kanilang gitna, lumitaw ang datu ng dilim. Meta nitong naglalagablab ng ginto, katawan nitong balot ng mga kaliskis na parang ahas, at tinig na kayang magpabagsak ng tapang ng sinuman. Elio, sigaw ng Detu, nakakalunos at nakakaakit, narito ang iyong pagkakataon. Sumama ka sa akin, at hindi ka na kailanman iwan. Ngunit kung pipilitin mong lumaban, ikaw mismo ang magiging hukay ng mga taong ipinagtatanggol mo. Hindi nakasagot agad si Elio. Sa kanyang dibdib, himahalo ang galit, takot, at kirot ng mga salitang narinig niya noon, ang mga pagdududa ng baryo, ang lihim na itinatago ni Pilo, at ang bulong ng kobra sa kanyang panaginip. Ngunit ngayong kaharap niya ang Detu, ramdam niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, lakas na hindi lamang galing sa mutya, kundi mula sa lahat ng sakit at pagmamahal na kanyang tinikman. Himakbang siya, nakataas ang mutya. Hindi ako magiging bahagi ng dilim mo. Kung kailangan kong maging hukay, tatanggapin ko. Pero hindi ako magiging alipin. Umugong ang lupa. Umalingaungaw ang halakhak ng Detu, at sabay sa kanyang kumpas ay sumugod ang mga alagad. Mabilis na lumaban ang mga taga-baryo, ngunit unti-unti silang napalibutan. Elio! Sigaw ni Pilo, sabay hagis ng sibat upang iligtas ang kaibigan mula sa isang nilalang na muntik nang tumama sa kanya. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya nakita ang isang anino sa kanyang likod. Isang matalim na kuko ang sumibat sa dibdib ni Pilo, at agad itong bumagsak sa lupa. Pilo, halos punitin ni Elio ang kanyang lalamunan sa sigaw. Nilapitan niya ang kaibigan. Nanginginig ang mga kamay habang pinipigilan ang dugo. Elio, bulong ni Pilo, halos wala ng boses. May isang bagay na hindi ko nasabi. Umiyak na umiling sa Elio. Huwag ka na magsalita, maayos pa natin to. Umiling si Pilo, pilit na ngumiti kahit duguan. Sa panaginip mo, hindi ako anino ng kalaban. Ako ang iniwang bantay ng iyong ama. Ako ang binigyan ng tungkulin para gabayan ka. Hindi ako laging nagsabi ng totoo kasi natakot ako na kapag nalaman mo, hindi mo na ako pagkakatiwalaan. Pero ngayon oras na. Niyakap ni Elio ang kaibigan, nanginginig ang buong katawan. Bakit hindi mo sinabi agad? Dahil alam kong darating ang sandaling ito. Mahina nang nakapikit si Pilo. Labanan mo siya, Elio. Hindi ka nag-iisa. At sa huling hinga, bumitiw si Pilo. Tumigil ang oras para kay Elio. Ang lahat ng sigaw, ingay, at halakhak ay parang naglaho. Ang natira lang ay ang init ng mutya sa kanyang palad at ang bigat ng katahimikan mula sa wala ng buhay na kaibigan. Miling umalingaungaw ang boses ng Detu. Tignan mo, Elio. Sila ang kabayaran ng iyong pagsuway. Kapag lumapit ka sa akin, mabubuhay siyang muli. Ngunit kung ipagpipilitan mong kalabanin ako, lalo pang madadamay ang mga walang sala. Napakuyom si Elio, halos mabasag ang mutya sa kanyang palad. Mula sa kanyang mga meta, pumatak ang luha ng pahati at galit. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya nilalaro ng sumpa, kundi siya mismo ang may hawak ng kanyang kapalaran. Tumayo siya, binitawan ang katawan ng kaibigan, at hinarap ang Detu. Hindi ko nahahayaang gamitin mo ang sakit ko para lumakas ka. Kung gusto mong tapusin ito, dito, ngayon. Parang sumabog ang hangin nang lumiwanag ang mutya. Mula rito,
Kumalit ang apoy na hindi ordinaryong apoy, liwanag na may halong dilim. Apoy naggaling sa dugo ng kanyang ama at sa puso ng kanyang sariling pagpili. Sa bawat hampas ng kanyang kamay, bumabagsak ang mga anino. Ngunit kasabay nito, unti-unting nababawasan ang lakas ni Elio, parang ang apoy na iyon ay sinusunog din siya mula sa loob. Nagbanggaan sila ng Detu, apoy laban sa dilim. Ang bawat tama ng kanilang lakas ay nagpapayanig sa lupa, nagpapasigaw sa hangin, at nagpapahiyaw sa mga tao. Ngunit hindi pa rin sumusuko sa Elio. Sa bawat alaala ng kanyang ama, ng kanyang ina, at higit sa lahat ng kaibigang nagbuwis ng buhay para sa kanya, lalong nagliliyab ang apoy sa kanyang mga kamay. Hanggang sa huling sagupaan, na magsalubong ang mutya at ang gintong mata ng Datu. Isang liwanag ang bumalot sa paligid, at saglit na naglaho ang lahat. Pagmulat ni Elio, nakahandusay ang Datu, bumabalot sa kanya ang usok ng pagkatalo. Ngunit bago ito tuluyang naglaho, mumiti ito na malamig. Akala mo'y tapos na, pero ang dugo mo'y hindi mo matatakasan. Ikaw ang susunod. Ikaw ang magiging ako. At sabay sa huling halakhak, naglaho ang Datu ng dilim. Iniwan si Elio na nakaluhod, hawak ang mutya ng gayo'y malamig na parang bato. Sa tabi niya, nakahimlay pa rin si Pilo, tahimik, hindi nagigising. At sa paligid, ang baryo'y wasak, ngunit buhay ang mga natira. Tumingin sila kay Elio, may takot at pasasalamat, ngunit higit sa lahat, may tanong na hindi pa rin nasasagot. Tahimik na tumayo si Elio, tinitigan ang mutya. Alam niyang nanalo siya sa laban na ito. Ngunit sa huling bulong ng Detu, alam din niyang nagsisimula pa lang ang mas malaking digmaan, hindi laban sa dilim sa labas, kundi laban sa dilim na nasa kanyang dugo. At sa hangin ng gabing iyon, naglakbay ang halakhak ng aninong parang hindi patuluyang naglaho. Nakahandusay pa rin sa lupa si Elio, hingal na hingal, habang sa palad niya ay malamig na mutya na deity naglalagablab ng liwanag. Sa paligid niya, amoy abo at dugo, ang mga dingding ng baryo ay sira, at ang mga tao ay tahimik na nakamasid sa kanya, tila hindi pa rin makapaniwalang tapos na ang bangungot na bumabalot sa kanila. Ngunit hindi lahat ng laban ay panalo. Nakatihaya si Pilo, hindi na muling kikilos. Sa tabi nito, dahan-dahan lumapit ang ilang kabataan, umiyak habang ang mga matatanda ay nagdarasal na malakas. Si Elio ay lumapit, at muling lumuhod sa tabi ng kaibigan. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Pilo, at sa unang pagkakataon simula ng laban, doon bumigay ang kanyang mga luha. Patawarin mo ako, bulong niya, nanginginig ang boses. Kung sana mas mabilis ako, kung sana mas malakas pa. Ngunit wala na. Hindi na maririnig ni Pilo ang mga salita. Ang naiwan lang ay alaala, ang mga araw na magkasamang nagtatawanan, nagtutulungan sa bukid, at ang mga huling paalala bago siya tuluyang lumisan. Nilapitan siya ng ilang matatanda. Isa sa kanila, si Aling Tersang, mahinan ngunit matatag na nagsalita. Elio, huwag mong akuin lahat. Ang ginawa mo'y hindi biro. Kung hindi ka lumaban, wala na kaming lahat. Si Pilo siya'y bayani ring kasama mo. Ngunit mahirap tanggapin iyon para kay Elio. Ang bigat ng mutya sa kanyang kamay ay parang paalala ng sumpa na iniwan ng Detu, na kahit natalo ang kalaban, may bakas pa rin ng dilim sa kanyang dugo. Sa sumunod na mga araw, unti-unting bumalik sa ayos ang baryo. Ang mga sugatan ay ginamot, ang mga bahay na nasira ay muling itinayo ng sama-sama. Ngunit sa bawat sulok, dama pa rin ang lungkot. Sa tuwing lulubog ang araw, nagiging tahimik ang lahat, natatakot baka bumalik ang dilim. At sa Elio, kahit lumalakad sa gitna ng mga tao, pakiramdam niya'y naiba na siya. May mga metang tinitingnan siya na may pasasalamat, ngunit may ilan ding may halong pangamba. Sapagkat lahat ay narinig ang huling sinabi ng Detu, na ang dugo ni Elio ay maaaring maging daan ng bagong dilim. Isang gabi, sa tabi ng libingan ni Pilo, doon siya nakaupo. May hawak siyang maliit na kandila, at ang mutya ay nakapatong sa lupa, tahimik at walang liwanag. Pilo, mahina niyang wika, hindi ko alam kung paano haharapin ang bukas.
Lahat sila umaasa sa akin, pero paano kung tama ang detu? Paano kung ako nga ang maging susunod na dilim? Sa kanyang likod, may isang batang lalaki na lumapit, si Toti, isa sa mga nakaligtas. Umupo ito sa tabi niya, at mahina ring nagsalita. Kuya Elio, kung wala ka, wala na kami. Hindi ko alam kung darating pa ang isa pang gabi na ligtas kaming matutulog. Kaya kahit takot kami, naniniwala kami sa iyo. Napatigil sa Elio. Tinitigan niya ang bata, na kahit nanginginig ay pinipilit maging matatag. Doon niya naalala ang sinabi ni Pilo bago ito pumanaw. Hindi ka nag-iisa. Marahil, tama, hindi na niya kailangang solohin ang bigat. Ang sakit, ang takot, ang pagdududa, bahagi iyon ng pagiging tao. At marahil, ayon din ang dahilan kung bakit hindi siya kailanman magiging alipin ng dilim. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang baryo. Ang mga tao ay hindi na nagkukulong lamang. Sa halip, nagsasanay silang magtulungan, magbantay, at magtanim muli ng pag-asa. Itineo nila ang isang maliit na dambana para kay Pilo at sa iba pang nasawi. Paalala na may kabayaran ang kalayaan, ngunit may halaga rin ang sakripisyo. Si Elio na may hindi na laging nasa gitna ng lahat. Minsan ay tahimik lamang siyang nakaupo sa gilid, tinitignan ang liwanag ng araw habang pinapaalala sa sarili na bawat umaga ay isa pang panalo laban sa gabi. Ngunit tuwing tititig siya sa mutya, naroon pa rin ang tanong, hanggang kailan niya kayang pigilan ang dilim sa kanyang dugo? Isang dapit-dapon, habang nag-iisa siya sa gilid ng gubat, narinig niya ang huni ng hangin, parang paalala ng halakhak ng datu. Napakuyom siya ng kamao, sa kamahigpit na hinawakan ang mutya. Kung talagang susubukan mong bumalik, bulong niya, handa akong lumaban. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng umaasa. At sa saglit na iyon, may dumampi sa kanyang pisngi, hindi malamig na hangin ng dilim, kundi mainit na simoy ng bukang liwayway. Naglakad siya pabalik sa baryo, dala ang bigat ng mga sugat at alaala, ngunit dala rin ang lakas na hindi na matitinag ng kahit anong sumpa. Sapagkat natutunan niya, ang tunay na lakas ay hindi sa kapangyarihang hawak, kundi sa tapang na bumangon kahit ilang ulit madapa. At sa huling gabi bago siya pumikit, tinitigan niya ang mga bituin. May luha pa ring dumadaloy, may sakit pa ring nananatili, ngunit may ngiting pilit na bumubukas. Sapagkat sa wakas, natutunan niyang tanggapin, ang dilim ay laging naroon, ngunit hindi kailanman magwawagi laban sa pusong marunong magmahal. At sa katahimikan ng gabi, tila narinig niya ang tinig ni Pilo, mahina ngunit malinaw. Hindi ka nag-iisa. At doon, tuluyang nagbigay ng kapayapaan ang kanyang puso.